ang suliranin ng kasamaan, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Salamat sa Biblia, marami tayong malaman tungkol sa pinagmulan ng kasamaan, sa paglagaw nito sa lupa at sa wakas nito. Si Lucifer, isang perpektong anghel, ay naghimagsik laban sa perpektong pamahalaan ng Diyos. Nakuha niya ang kapangyarihan sa lupa dahil sa paglabag ni Adan at Eva. Pagkatapos ng maraming siglo ng pagkahari, alam natin na sa wakas ay mawawala ang kasamaan. Ngunit isang bagay ang malaman ang lahat ng ito, at isa rin ang harapin ang kasamaan at ang mga kakilakilabot na epekto nito araw-araw. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan? Bakit niya ito patuloy na pinapayagan ngayong pagkatapos ng tagumpay ni Yeshua Messiah sa krus? Hanggang kailan tayo mabubuhay kasama ng kasamaan? Kasamaan mula sa pananaw ng tao, banal na sagot sa mga taong tanong ng tao. Mainam ba na magpatuloy sa pagiging mabuti? Kasamaan mula sa banal na pananaw, kasamaan, pag-ibig at kalayaan, ang wakas ng kasamaan. Kasamaan mula sa pananaw ng tao, mga banal na sagot sa mga tanong ng tao. Panginoon, hanggang kailan tingin ka? Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. Maraming katanungan ang maaaring pumasok sa isip kapag nahaharap tayo sa mga resulta ng kasamaan. Tama bang tanungin ang Diyos sa isyong ito? Ginawa ng mga propeta at nakatanggap sila ng nakagugulat at hindi naasahang mga sagot. Jeremias, tanong, ikaw ay laging matuwid, Panginoon, kapag ako ay nagkaharap ng isang kaso sa harap mo, sa iyong katarungan. Bakit ang lakad ng masama ay umuunlad? Bakit lahat ng walang pananampalataya ay namumuhay ng payapa? Sagot, kung nakipagkarera ka sa mga lalaking naglalakad at napapagod ka nila, paano ka makikipagkompetensya sa mga kabayo? Kung ikaw ay natitisod sa ligtas na lupain, paano ka magtatagumpay sa kagubatan sa tabi ng Jordan? Habakuk, tanong, hanggang kailan, Panginoon, dapat akong humingi ng tulong, ngunit hindi ka nakikinig, o sumisigaw sa iyo karahasan, ngunit hindi ka nagliligtas? Sagot, sapagkat ang paghahayag ay naghihintay ng takdang panahon. Ito ay nagsasalita ng wakas at hindi nagpapatunay ng kasinungalingan. Bagamat ito ay nagtatagal, hintayin ito. Ito ay tiyak na darating at hindi magtatagal. Si David, tanong, Panginoon, hanggang kailan mo ito titignan? Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang pagkawasak, ang aking buhay sa mga leon. Sagot, magsiyaw nawa ang mga kagalakan at mga sayahan ang nagsisilingap ng aking katuwiran. Oo, mga nagsasabi, nawa silang palagi kakilain ang Panginoon na nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang lingkod. Mga martir, tanong, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga mananahan sa ibabaw ng lupa? Sagot, at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin naman gaya nila. Bakit ang mga gumagawa ng masama ay gumiginhawa? Bakit tayo na gustong sumunod sa Diyos ay nagdurusa? Nasaan ang Diyos kapag ako ay naghihirap? Si Yeshua mismo ay walang nagawa ng ang kasalanan ay mapekto sa kanya. Ang kasamaan ay hindi maliit, masakit, at kadalasan ay wala tayong mga sagot. Ngunit isipin na higit pang nais ng Diyos na wakasan ito sa sansinukob kaysa sa atin. Job, tanong, ang mga mortal, anak ng babae, ay kakaunti ang mga araw at puno ng kaguluhan. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at lumalago sa kapangyarihan?
Sagot, sino ito na nagkukubli sa aking mga plano sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Nasaan ka noong inilatag ko ang pundasyon ng mundo? Sabihin mo sa akin kung naiintindihan mo. May kakayahan ba tayong malaman kung ano ang alam ng Diyos? Maaari ba nating panagutin ang Diyos sa mga bagay na hindi natin alam? May kakayahan ba tayong pangasiwaan ang kasamaan at ang mga kahihinatnan nito ng mas mahusay kaysa sa Kanya? Gaya ng inamin ni Job, sino ito? Sabi mo na nagpapadilim ng aking payo ng walang kaalaman. Alam ko na ang nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko nauunawaan, ng mga bagay na lubhang kamangha-mangha para sa akin upang maunawaan. Hanggang sa mapusa ang kasamaan, hindi natin ito mauunawaan. Dapat tayong magtiwala sa banal na kabutihan. Mainam bang maging mabuti? Tunay na sa walang kabuluhan ay hinilinis ko ang aking puso at hinugasan ko ang aking mga kamay sa walaang sala. Sa pagkakitang umuunlad ang mga gumawa ng masama, samantalang siya ay nagdurusa sa kabila ng mga pagtatangkang gumawa ng mabuti. Napaisip si Asap, karapat-dapat ba na magpatuloy sa pagiging mabuti? Kung naglalakad ka sa kalsada, makikita mo lang ang nasa paligid mo, ngunit mula sa isang helicopter, makikita mo kung ano ang nangyayari sa lahat ng katabing kalye. Ano ang pinakamagandang pananaw kapag napapasya kung aling direksyon ang pupuntahan. Ngayon isipin na nakikita mo ang lahat ng nangyayari sa buong mundo ng sabay-sabay kahit nasa hinaharap. Paano nito mababago ang iyong pananaw? Ganyan ang Diyos. Hindi natin mauunawaan ang kanyang mga desisyon dahil hindi natin nakikita ang kanyang nakikita. Kaya dapat tayo magtiwala sa Kanya. Nang tumingin si Asap mula sa pananaw na ipinakita sa santuaryo, nagsalita siya, napakamangmang ko na hindi ko naunawaan. Pinatnubayan mo ako ayon sa iyong payo at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Mabuti ang lumapit sa Diyos. Mainam ang magpapatuloy sa pagiging mabuti. Kasamaan mula sa banal na pananaw. Kasamaan, pag-ibig at kalayaan. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako o ng ilog, o ang Diyos ng mga amorhiyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ang aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Nilikha ba ng Diyos ang kasamaan? Tiyak na hindi. Ang Diyos ay pag-ibig at ang kasamaan ay kabaligtaran ng pag-ibig. Ang nilalang kung saan bumangon ang kasamaan ay perpekto nang siya ay nilikha, walang kasamaan sa kanya. Ngunit si Lucifer tulad ni Adan at Eva ay nagpasya na gumawa ng masama. Nagpasya silang huwag magtiwala sa Diyos, pagdudahan ang kanyang pag-ibig at suwayin siya. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng kakayahang magpasya, kung susundin natin siya o hindi, wala sana ang kasamaan. Ngunit pagkatapos, ang pag-ibig ay hindi rin umiral, dahil ang pag-ibig ay hindi maaring pilitin, ngunit dapat ihandog ng kusang loob. Sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong sumuway sa Kanya sa pamamagitan ng pagkain mula sa isang partikular na puno, binigyan ng Diyos ang ating mga magulang ng kaloob na kusang loob na pag-ibig, ang kakayahang mahalin siya o sa kabaligtaran upang magtago mula sa Kanya. Ang wakas ng kasamaan. Apagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat at maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kapag tayo ay nagdurusa sa mga resulta ng kasamaan, isang sakit, isang aksidente at iba pa, tayo ay nababagabag at marahil ay iniisip na hindi tayo magiging maayos muli. Ngunit darating ang panahon na maiisip natin, sa wakas ay tapos na, baka maiwan tayo ng resulta o hindi. Sa huli, kapag inaatake tayo ng kasamaan, iniisip natin na ito ay walang hanggan sa ito ay lumipas. Pero paano kung hindi lumipas? Nakikita ng Diyos ang wakas mula sa simula at nakikita rin niya ang walang hanggang kaligayahan pinangako sa lahat ng nagtitiwala kay Yeshua. Ang ating focus sa pagsusuri sa problema ng kasamaan ay dapat nasa mapagmahal na katangian ng Diyos. Nangako siya na balang araw ay mawawala ang kasamaan. Naghihintay sa atin ang hindi maisip na kaluwalhatian ng yun, magtiwala ka sa kanyang pangako. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang kasamaan na nasa mundo ay hindi
nagmumula sa kanyang mga kamay. Ngunit mula sa ating dakilang kalaban na ang gawain kailanman ay upang sirain ang tao at pahinain at balagtutin ang kanyang mga kakayahan. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos sa kapahamakan na dulot ng pagkahulog. Tayo ay kanya-kanyang binibili ng pag-aari. Ang pamilya ng tao ay nagdulot ng walang katapusang halaga sa Diyos at sa kanyang anak na si Yeshua Messiah.